Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Kung hindi nyo natatanong guys, ako ay isang anxiety sufferer. Nagkaroon ako ng anxiety years ago. Ilang taon nang nakalipas na nung nagkaroon ako ng unang atake ng anxiety sa buhay ko. Marami guys ang nabago. Siguro nakaka-relate kayo. Maraming nabago sa buhay ko, sa personal life ko, sa mga plans ko. Maraming nabago just because of anxiety. Ewan ko guys sa inyo, sa mga nanonood ngayon, kung makaka-relate kayo. Kasi sa akin, from my experience, may mga personal akong nabago just because of anxiety. May mga travels ako na plan na magbabakasyon sa ibang bansa, ganon. May mga na-miss ako just because of anxiety. And that's one thing guys na medyo nalungkot ako nung time na nagkaroon ako nga ng anxiety. May mga plans, may mga events, may mga party, may mga importanteng bagay na dapat ginawa ko dati sa buhay ko, pero na-miss ko just because of anxiety. Anxiety, guys, nababago ang buhay ng isang tao. Noong una, guys, ang tingin ko is in a negative way na, na-miss ko yung mga events, na-miss ko yung ibang opportunity dahil sa anxiety. Pero, nung naglaon, guys, naisip ko na lahat ng mga bagay na nangyari, na nung nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng mas malakas na loob to try again yung ibang mga bagay sa buhay na mas maganda para sa sarili ko. Nagkaroon ako ng mas magandang pakiramdam para sa sarili ko, kung paano ko mahalin yung sarili ko sa kumpara sa ibang tao. Dati kasi guys, ako kasi mas priority ko yung ibang tao dati, yung mga nakapaligid sa akin, yung mga taong mahal ko. Pero ngayon guys, mas priority ko yung sarili ko kasi yun yung tinuro sa akin ng anxiety. Ito yung pinakamatinding pagbabago sa prinsipyo ko sa buhay nung nagkaroon ako ng anxiety. So instead of me na iisipin ko na parang negative yung anxiety sa akin, ginawa ko siya into a positive way na tinuruan ako kung paano ko mas mahalin pa yung sarili ko, kung paano ko alagaan yung sarili ko. Noon inaalagaan ko yung sarili ko, pero ngayon mas inaalagaan ko at mas mahal ko yung sarili ko kesa sa iba. At kahit anong mga bagay, mga material na bagay, mas mahalaga sa akin guys yung magkaroon ako ng mental peacefulness. Peaceful na ibig sabihin guys na yung nakokontento sa buhay, hindi nagmamadali sa mga gagawin, sa mga plano. Yun yung tinuro sa akin ng anxiety. Maraming actually binago sa sarili ko din. May mga opportunity din ako noon na pumunta sa ibang bansa para magbakasyon. Actually guys, meron akong nabook na travel ko dati. Tapos nabook na yon lahat-lahat and then hindi siya natuloy because of my anxiety. Pero I feel bad nung una, pero tiningnan ko yung halaga ng ano yung lesson na na-learn ko doon is to prioritize first yung sa sarili ko, physically and mentally. The happiness sa buhay guys, yung kasiyahan sa buhay, kahit simple lang, okay na. Kasi, importante guys, yung ma-cure talaga yung anxiety, mentally, cure. Kasi, mas mahalaga yun, mas masaya yun sa buhay sa atin bilang isang may anxiety. And then, may mga naranasan ako nun guys na takot, na matinding takot sa mga ginagawa ko. Kahit hanggang ngayon, may mga fears pa rin ako, may mga takot. Pero yung tiningnan ko yung halaga ng buhay, mas mahalaga yung buhay kumpara sa mga bagay na, mga material na bagay na meron tayo sa sarili natin. Kung ano man yung na-achieve natin, kung ano man yung estado natin sa buhay. Mas mahalaga guys yung sarili natin na meron tayong peace
sa isip natin. Kasi bilang isang may anxiety guys, napakahirap talaga na maranasan yung mga physical symptoms na nararanasan natin ngayon, nararanasan natin ng mga nakaraan, yung nararanasan natin ng ilang taon, nung mga nakaraang taon. Napakahirap talaga guys. Siguro man hindi tayo naiintindihan ng ibang tao, ang makakaintindi lang talaga nito is yung mga taong nakaranas na ng mga physical symptoms ng anxiety. Minsan guys, nadjudge yung mga may anxiety kasi as sabi nila nag-iinarte, bakit pa ulit-ulit nararamdaman yun, bakit laging ganun na lang yung kino-complain. Dati nagkaroon ako ng parang sama ng loob kasi nakakarinig ako ng ganun. Pero eventually guys, I realized na it's okay to be judged kasi hindi nila naranasan yung mga nararanasan ng isang may anxiety at saka mga taong may mga depression din. Ang pinakamahalaga guys is hindi yung comment ng ibang tao. Ang pinakamahalaga is yung sarili natin. Na alam na natin na nakakaranas tayo ng ganun, so mas mag-focus tayo sa sarili natin kaysa sa iba, sa mga kino-comment nila. Actually guys, ang isa sa mga sikreto rin sa akin, no, hindi ako nakikiconnect sa mga taong nagbibigay sa akin talaga ng negative vibes sa buhay ko. Kasi hanggang pagka connect pa rin tayo sa mga taong may mga negative vibes sa buhay mo or sa buhay natin, nagdudulot sila ng bad impact, hindi sila makakatulong sa anxiety recovery. So what I did is yung nagpo-focus ako sa mga taong nakakaintindi talaga, nakakaintindi kung ano yung kalagayan ng isang may anxiety. And then I also salute yung mga nag-share ng mga karanasan nila, yung mga YouTubers na nag-share ng mga karanasan nila is because they are the best people na talagang magbibigay sa atin ng guide para ma-recover yung anxiety. They are the best people para i-connect natin kasi sila yung magbibigay ng inspiration sa atin para magkaroon tayo ng recovery. Alam ko guys, bawat isa sa atin meron tayong dinaranas na malubhang simptomas, mas matinding simptomas, kung ano man yung simptomas na nararamdaman. Pero iisa lang din yung nasa kalooban ng isang may anxiety. Iisa lang na mahirap, sobrang hirap. Minsan parang gusto mo nang mag-give up, pero it's a lot of people are suffering also from anxiety, and yung iba nakakaya nila, so why not i-try din natin na kayanin din natin kasi walang ibang magiging sandata guys kundi yung sarili talaga natin. The best thing that we can do is to help ourselves talaga, to priority ourselves than other people na hindi naman nakakatulong sa pag-recover ng anxiety. Yun ang isa sa mga nagbigay sa akin ng parang wake-up call na kailangan i-priority yung sarili natin kumpara sa iba. It's good to share our happiness, share our services to other people, other whatever na pwede nating i-help sa ibang tao. Pero it's better na i-focus natin yung serbisyo natin sa sarili muna natin. Just because we are dealing with anxiety. Hindi siya madali guys. Napakahirap talaga. Ang dami dyan guys. Marami rin akong nakakausap. Ang dami talagang mga naidulot sa buhay natin ng anxiety. Minsan guys, humihinto yung buhay natin. Yung happiness natin guys, nagiging maliit yung space ng happiness sa atin because we suffer a lot, diba? Nag-suffer tayo ng matindi. But then, kahit na nagkaroon ng ganong mga pagsubok na naranasan natin, we still have a lot of opportunity to give ourselves the best happiness na magagawa natin sa buhay natin. The best thing we can do is to protect our peace, our happiness, protect ourselves from other people, from anything na nakakasira sa mentalidad natin. Alam ko guys, lahat ng mga may anxiety, may mga pinagmulan,
may mga pinaghugutan kung kung bakit nagkaroon ng anxiety. Sometimes guys, from childhood up until nung lumaki na, kumbaga ako nagnilay-nilay talaga ako. And then I see the life na mas maigi talaga na tayo, maging peaceful tayo. Whatever na estado natin sa buhay. Sometimes we aspire more, the more we aspire, the more we get stressed. So sa akin guys, nakukontento kung ano na lang, kung anong meron, kasi that's the best thing. That makes me happy anyways, right? Noon, masyadong mabilis ang buhay. Gusto mo gawin to lahat. Gusto mo tapusin lahat to. Gusto mo ma-achieve lahat to. Pero at the end of the day, when you suffer from anxiety, you will realize afterwards na huminto yung buhay mo, and then you will have to go back na, sana naging masaya na lang ako dati. So, what I learned guys is to do not stop doon sa simplicity ng buhay. Simplicity in life is the best happiness in life. We don't need to be rushed. Hindi na kailangan natin mag-rush to achieve anything in life, because life is short and life is full of challenges anyways. Whatever estado you have, a lot of things na nararanasan na natin sa mundo ngayon. So it's better to give ourselves the best, yung peaceful happiness sa sarili natin, because that's the best thing. Sometimes guys, it's better to be alone than surrounded with a lot of people, families or friends na they can give you stress in life, or they give you bad vibes. So be careful with the people around you. Be careful kung sino yung nakakasalamuhan natin, because it will affect our anxiety recovery. So the best thing guys is to focus on yourself and make yourself at peace and happy. I'll see you guys on my next video. Bye!